Kumusta pa ka dudes? So today assemble ko yung coil machine ko. Ito mga dudes, China to siya. China. Hindi ito yung original hindi ito yung original na coil. Mickey shit. Ito Mickey shit. Mickey Sharp. Mickey shit daw to. Ganito. Itong isa na assemble ko na. Tapos maganda yung takbo nito. Bali yung takbo nito, kinopya ko lang dito. Ito maganda. Proven na to siya na maganda. Medyo mahal to ng konti lang. Nasa $39. Ito nasa mga $9 o $10. Ito hindi din to yung original na coil. So ginaya ko lang yung duty cycle nito. Ito pareho na to sila ng duty cycle. Mamaya papakita ko kung paano to siya itutono. So ngayon inassemble ko muna, nakabit ko na yung explain ko muna to. Ito nabili ko to ng $9. Matagal na to, tinambak ko lang to sa tabi. Tapos ngayon medyo naintindihan ko na kung paano itono. So feeling ko kaya kong itono lahat ng coil na Chinese coil machine. Kasi yung mga legit na builders mga dudes, ang mamahal ng machine. May minessage ako dun sa Instagram ng builder, yung Orient Ching. Yung presyo niya sa shader na in-inquire ko, $500. May discount pa yon. $500 ang mahal mga dudes. US dollars yun na. Ito Singapore dollars lang to. $10 Singapore dollar. So overall total price nito nasa mga $20 Singapore dollar. Ito $10 yung frame, yung coil nasa mga 9 or 10, ganun din. So unang inassemble ko dito, unang nilagay ko yung coil. Kinabit ko muna yung coil, tapos itong armature bar na may may spring. Tapos tsaka ko na kinabit yung negative. Itong positive hindi ko pa nakakabit. Kakabit ko to mamaya. Pagkatapos kong na-assemble to, pagkatapos kong na-attach sa frame yung coil tsaka yung armature bar, inano ko na siya, nilevel ko na yung armature bar. Hindi nakikita eh. So dapat yung armature bar parang straight lang siya, hindi siya nakaganon, nakababa or nakaangat. Pag ipupush, level siya. Kung nakababa man, konti lang talaga. Ito medyo nakababa ng konti. Same lang dito. Ito nakababa ng konti din. Tapos itong back coil, dapat hindi tumatama sa armature bar. Ito lang front. Dapat may gap to siya. So ito muna yung inuna ko. Nung na-set up ko na yung distance ng rear coil tsaka armature bar, tsaka ko pa kinabit yung ito, yung front screw, yung contact screw. Kakabit ko muna mga dudes tong yung sa positive side ng coil. Ito yung positive dito, negative to dito. So, kakabit ko muna, tapos itutono ko. Okay mga dudes, na-assemble ko na dito sa likod kung saan kinakabit yung clip cord.
So itutono ko na siya ngayon. Sana nakikita. So ito mga dudes, may gap siya. Yung back coil may gap dito sa armature bar. Yung front tumatama. Pero dapat yung gap nito maliit lang talaga. Parang kasing kapal lang ng bond paper na ganun. So dapat may mga spare kayo na mga washer maninipis. Meron din ako medyo makapal ng konti. So marami ako niyan. Hindi ko na alam kung saan ko ito nakuha. Basta ang dami ko ng coil noon. So ito. So yung bolts na gagamitin ko nasa 5.8, 5.8 lang. So check ko muna ito mga dudes. Ito yung usually na ginagamit ko. So yung duty cycle niya nasa mga 37. Tapos yung speed niya nasa mga 106. So ganun. Yun yung inaano ko. Sineset up ko sa lahat ng mga shader ko. Ganitong settings. Nasa mga 40, more or less 40 duty cycle. Tapos yung speed nasa mga more or less 100. Pwedeng 110. Pero pag loaded na itong dudes, sigurado nasa mga siya 97, 96, 98 ganun duty cycle. Itong duty cycle pag loaded na siya, hindi siya masyadong nagbabago. Siguro nagbabago pero isang number lang bumababa. Ito. Maganda to mga dudes. Proven, tested na to. Ito inassemble ko nung nakaraan. Ito din yung halos magkaparehas lang sila ng takbo. Tapos yung duty cycle niya nasa mga 37, 38. Speed nasa 102, 103. Same lang. May gap yung back coil, may gap. Hindi tumatama sa armature bar. Explain ko mamaya yung gap ng dito sa contact screw tsaka spring. Front spring. So ito siya. Try ko. Ito yung inassemble ko ngayon. Actually okay na siya. Okay naman yung number. Pero parang masyadong mababa yung duty cycle. So tataasan natin yan yung duty cycle. So para ma-adjust yun, yung back spring yung iaangat. Dadagdagan ng tension. Ito yung ito lang yung medyo sa coil. Pag ayaw nyo ng mga gantong trabaho na mabusisi. Maganda yung rotary.
Yung mga pen type, wala nang ganito. Wala ka nang plug and play na yun. Kaso lang nung last time gumamit ako nun, parang feeling ko hindi ako nagtatato. Parang gusto ko kasi yung ganito, may ingay. Feeling ko talaga nagtatato ako. So angat ko lang ng konti. Konting-konti lang. Nasa mga 39-40. Medyo okay na. Tapos yung nito, nakikita nyo yung shadow ng nipple bar, may gap. Parang ganito yung gap nila. Dapat may gap. So usually ginagawa ko, nilalakyan ko yung gap. Pag nilalakyan yung gap, bumababa din yung duty cycle. Konti lang. 38. So ganito yung gusto kong setup mga dudes. Maganda. Okay na ako dito. Bet ko na siya. Baka next session, next Sunday, may nakaschedule ako. Gagamitin ko ng dalawa. Kasi ito hindi ko pa nagamit. Ito nagamit ko na to. Parati. Maganda talaga to. So ito, i-actual ko pa to. Itong dalawa. Tsaka yung liner. Itong dalawang liner ko. Ito sa liner, iba yung takbo nito mga dudes. Iba yung duty cycle niyan. Kasi dapat mabilis. Medyo malakas. So yung duty cycle niya nasa mga 30. Nasa mga 63. Disconnected. Tapos yung speed niya nasa mga 132. Pero pag loaded na nagiging 120, 23, 25, 123, 125 pag loaded na. So pansinin niyo mga dudes, yung coil nito, sige explain ko na lang. Itang kuha ko ng papel. Dito. Gusto nyo ng mabilis na coil, mabilis na liner, mabilis na machine. Ito.
Pansin niyo, maliit to. Maliit tong sa liner. Malaki yung sa shader. Kasi sa shader, malalaki yung needle groupings. Nasa mga 11, start 15 mag. Sa liner, maliit lang yung needle grouping nito mga dudes. Maliit lang. Tapos nakaganon. Matulis. Sa shader, pag ganon, maliit to. Ito maliit na coil. So bakit ba maliit yung coil sa liner kaysa sa shader? Kasi pag maraming, syempre ito maraming winding, ito konti lang. Ito yan. For example, ito yung coil. Ito shader. Shader to siya. Tapos sa liner, so usually mga liner konti lang yung ano. Kahit wag nyo nang bilangin ilang wrap, konti lang yung winding. Syempre maliit lang yung coil, konti lang yung winding. Lagay natin 8 wrap, 8 wrap, connect 8 wrap 8 wrap na coil. Tapos ito 8 wrap. Tapos ito 10 wrap. Lagyan natin 10 wrap yan. 10 wrap na winding. 10 wrap. So pag ito, kinabitan mo na ng clip cord. Ano ba yung clip cord ko? Shit. Clip cord. Tapos armature bar, spring, contact screw. Pag pumasok na yung kuryente, pumasok na, tapos mag-connect na, isang cycle pack, nag-connect. Pag nag-connect na, ito na, umabot na dito yung electricity. Ito na yung dito na nag-connect. Mabilis lang kasi konti lang yung winding mabilis lang. Tadalo yung kuryente. 8 wrap lang yan, 8 wraps. Mabilis lang. Tapos magka-cut na naman kasi hihilahin na ng coil yung armature bar. Magka-cut na yung kuryente. Tapos babalik na naman ulit. Kasi may yung spring, babalik na naman ulit. Tutulak ng spring pataas. Tapos start na naman ulit kasi naka-connect na dito. Yung tawag nito spring. Start na naman ulit. Pero mabilis lang kasi 8 wrap. Kaya mabilis yan. Kasi 8 wrap lang. Mabilis yung daloy ng kuryente. Unlike dito, sa 10 wrap, ito, armature bar, spring. Tapos dito, shader. Contact screw. Ito yung contact screw. Na-connect na siya ng clip cord. Bigyan mo na ng kuryente. Medyo matagal mga dudes. Matagal mag-travel yung kuryente kasi 10 wraps yan Medyo matagal. Medyo matagal.
pag umabot na dito yung kuryente, umabot na dito sa contact screw, mag-generate na yan ng magnetic pull. Hihilahin nyo yung armature bar, mapuputol yung kuryente. Pagkaputol ng kuryente, yung spring, ibabalik na naman niya yung armature bar, magko-connect na naman to spring, tapos babalik na naman yung kuryente. 10 wraps, matagal ng konti, kaya yung speed neto medyo mabagal. Ito yan, speed neto mabagal kasi pero malakas to siya mga dudes, malakas. Kasi kailangan mo ng malakas kasi maraming needle groupings sa skin. Ito mabilis kasi one pass lang yan. Isang ano mo lang yan, daan sa sa line, may line, stencil line. Isang ganun lang yan. Ando na yung ink. Unlike dito, maraming pass kasi kailangan mo i-saturate yung area. Ganun lang. Sana na-explain ko ng maayos. So next time gagawa ko ulit ng video paano yung niya, concept. So ganun lang mga dudes. Ito, happy na ako dito sa niya. Ito yung positive. Ito ginawa ko lang din to, DIY. Andyan sa channel ko, sa mga videos ko dyan sa YouTube. DIY lang din to, clip cord. Minsan din mga dudes, yung unang clip cord ko luma na yun, yung free sa so yung sa mga binili ko na kit, hindi maganda, tapos parang may loose connection nagtatato ako tapos biglang tumitigil, kaya pinalitan ko. So nag-improve, hindi na siya tumitigil. Tatasan natin. Amazing. Love it. Yung pala mga dudes, ito, pag yung duty cycle nyo ng shader masyadong mataas, parang yung skin nasusobrahan. Kasi pag mataas yung duty cycle, malakas yung palo niya. Pero pag nasa mga 40 lang, 40 more or less, maganda yung takbo. Hindi niya nasisira yung balat ng basta-basta. Sana na-explain ko to ng maayos. Anyway, kung may mga comment kayo, type nyo lang dyan sa comment section. Subukan kong sagutin. So hanggang dito lang mga dudes. Salamat sa panonood.